Hello, Cancer, Sun, Moon, and the Rising. This is my reading for Cancer, astrological reading. Take only what resonates. No? By the way, itong reading natin ay about full moon na mangyayari ngayong December 15, 2024. And bago ako magsimula, Cancer, hopefully mag-comment ka dyan sa baba. Sobrang ma-appreciate ko yan. And mag-a-announce lang ako, no? Para sa mga gustong magkaroon or makita ako personally, makapag-usap tayo, December 15, 16, 17, possible yan. Kasi, kung matagal ka na nanonood sa akin, alam mo na hindi talaga ako masyadong nakapag, yung makikipagkita. Kasi I'm a very busy person. Pero gawin nating possible yan bago mag-end yung taon na 2025. Yan, meet and greet, personal reading face-to-face with Madam P. Actually, yung astrological reading ko kasi meron akong astrological reading, palm reading, and tarot reading. Pero, ano yon, video na recorded sa YouTube. Pero dito, if you want na personal, makapag-usap tayo, ito yung date na possible. If you want to book a reading, gusto mo makita ng personal, Jelly's Restaurant, 5 p.m. hanggang 10 p.m. Ayan, available ako dyan. At kung gusto mo malaman kung paano makakapagpabook dito, pumunta ka na lang sa aming Facebook page, #Virgo Philippines, yan ang isearch mo sa Facebook. Kasi yung Madam P, hindi mo yun masasearch. Yan, or sa Gmail namin. And yeah, let's start your reading. Cancer. Sana mag-comment ka dyan sa baba. Sobrang na-appreciate ko ang comment, guys. Hindi mo lang alam kung gaano ako natutuwa dyan. So, Cancer, your wait lang, guys. Okay, so I'm back. Anyway, Cancer, yung full moon, this is in Gemini, happening in your second house. So, Cancer, okay, pag-usapan natin yan. By the way, mali pala yung nabanggit ko, it's not second house but rather 12th house. So, Cancer, there's a thing na pwedeng mag-end for you days before, days after the full moon, or nandun yung kagustuhang i-end. And of course, the full moon is, mas binibigyan niya ng pansin itong area ng buhay mo wherein may kinalaman sa ending. So, it's also now, bago mag full moon, or bago mag or after the full moon, ito yung time na magandang gawain yung mga endings na yon. Whatever this ending is, na pwede may kinalaman sa love yung iba, may kinalaman sa career, wherein you're really not happy with this career, or if you are in a okay naman ang career, pwedeng may mga changes na dapat gawain doon sa career na yon, or business if you do have one. So, ito yung time dapat isakatuparan or gawain itong mga bagay na mga ito para magkaroon ng malaking pagbabago. And at the same time, yung pagbabago will bring you more, mas magbe-benefit ka doon sa mga pagbabago na gagawain dito. And this is also the time na pwedeng magiging malaki ang tulong sa'yo ng spirituality. Yeah, so think positive,
yung law of attraction, i-apply mo yan sa buhay mo. Always pray kasi mas magiging open ang iyong sabihin na natin yung iyong connection with the spiritual world around that time, no? Mas magiging heightened ang iyong dreams. Yan, pwedeng may mga mensahe, mga messages sa dreams mo na magbibigay ng clarity sa kung ano yung dapat mong gawain na choices sa buhay mo. And also around this time, because the full moon is dito nga sa house of your ending, pwede magkaroon ng ending about something na may kinalaman sa mga bagay na nagbibigay sa'yo ng inspiration. Like, for example, pwedeng there's someone na gustong-gusto mo, a person, no? Na pwedeng around this time magkaroon ka ng parang reality check. I no longer like this person. Parang hindi na ganun ka-attracted ako dito sa taong to. And there's also a possibility of malaki din yung maitutulong ng mga restriction or limitasyon na maging dahilan kung bakit pwedeng magkaroon ng ganun, no? Mawala yung pagkagusto mo sa isang tao dahil sa limitasyon na ibinibigay sa'yo ng could be a father or father figure or a mentor, guru, ganyan. Maybe even astrologer, tarot reader, spiritual guide, or anyone na nasa religious na na pagtuturo, pwede rin. Or could also be your professor, kung sino man itong taong nasusunod sa buhay mo. There could be this energy na pwedeng sila yung maging dahilan para ikaw ay magkaroon ng changes pagdating sa pananaw mo sa isang tao. Na yung iba to the point na nakakakita ka pa ng spiritual connection dito sa person na to, but because of this person, nagkaroon ng parang pagbabago na parang okay, fine, parang I need to change na yung direction ko sa buhay ko. I need to focus more on myself because pwedeng magkaroon ng ending pagdating sa paniniwala mong spiritual pagdating sa connection ninyo ng taong ito. Okay, because of the person or yung like what I've told you, yung guide. It is the time wherein you will be more focused sa mga material na bagay sa buhay mo rather than spiritual. And then pagdating dito sa bagay na to, sa spiritual na paniniwala at spiritual na connection, yan, there's a possibility of an ending pagdating sa'yo. Kasi you will be more focused sa healing doon nga sa mga bagay na nasa material or nasa buhay mo ngayon. Like for example, yung work mo, career mo, business mo, health mo. So nandyan yung, teka lang, mag-focus muna ako dito sa mga bagay na to kaysa dito sa something na hindi ko naman alam kung anong kalalabasan nito or kung ito bang connection nito is for me or what. So you will be more focused on that. A lot of transformation pagdating sa iyong sarili, paniniwala, and also taking actions pagdating sa mga love interest na alam mong hindi available or hindi pwede sa'yo. Like, this is you. Malaki ang may tutulong ng yung communication with someone na to help you, bring you clarity sa kung ano dapat mong gawin talaga sa buhay mo. So, yan.
Especially around full moon, medyo mas heightened ang iyong emotion. You are a very emotional person because you are a water sign, you are Cancer, so ikaw yung pinaka-emotional na sign. And pwedeng during this past few weeks or months, naapektuhan ka talaga ng Neptune retrograde para magkaroon ng parang dreamy kind of energy na parang masyado ka nag-expect or umasa or naniwala about mga spiritual matter around that time. And ngayon, pwede magkaroon ng reality check para sa'yo na hindi ako pwedeng mag-focus sa ganito ganyan. Kailangan mag-focus ako sa totoong nangyayari sa buhay ko ngayon. So, yeah, that's it for now. Thank you for watching. Hopefully, nabigyan kita ng magandang message doon. Nakuha mo yung mga message para sa'yo. Please do like and subscribe. And yeah, again, kung gusto mo ako makita, personal ka makapagpa-reading sa akin, possible yan. Gawin nating possible. December 15, 16, 17, 20, 2024. Ayan. Kasi, masyado po akong busy na tao. So, I really do, binibigyan ko pa rin ng time itong aking mga follower, subscriber na gusto kong makita. So, bigyan natin ng pagkakataon niya mga yan. Thank you. I love you all guys. And bye-bye. Ingat po kayo lagi.